post ng Ang Balita Ngayon. Warning to Congress, do not test the Supreme Court. Ex-Senate President Drilon. Former Senate President Franklin Drilon warns it could lead to a constitutional crisis if Congress continues the impeachment trial against VP Sara Duterte despite the Supreme Court decision. Okay, so magpasalamat tayo kay dating Senador Franklin Drilon. Ano pala ito? Top 3 nung kumuha siya ng bar exam noong 1969. Talagang matalino. So siya na ang nagsasabi na there is no impeachment trial because there is no valid impeachment complaint. Kaya babala, magkakaroon tayo ng constitutional crisis kung itutuloy nyo. Sabi niya sa Kongreso, lalo na sa Senado. Okay. According to Supreme Court, the first complaint is against the Constitutional Court. It violates the one-year bar rule and VP Sara Duterte's right to due process. That is why it was declared null and void all along. Okay, so, nakinig ako sa programa ni Senator Marcoleta doon sa Ganang Mamamayan. Ang ganda yung paliwanag eh. Nakalagay pala sa rules o sa Constitution ba, dalawang requirement diya sa Kamara. Pag may na-file na impeachment complaint, number 1 requirement is mailagay sa order of business. Number 2, mai-refer doon sa Committee on Justice. Itong dalawang ito ang mandatory. So anong nangyari doon sa tatlong complaints? Hanggang ano lang? Hanggang ano ito? Parang pinatay nila sa Office of the Secretary General. Ang paliwanag ni Senator Marcoleta na ilagay sa order of business, okay? But hindi nakarating sa Committee on Justice. Kaya ito ang isang dahilan, sabi ni Senator Marcoleta, kung bakit unanimous yung 13 justices pag-declare na unconstitutional kasi ni isa doon sa tatlong naunang complaint hindi na i-refer sa Committee on Justice. Kahit yung pang-apat, yung February 5 na complaint na pinirma ng 215. Pagkatapos ng perma, diniritso doon sa Senado, hindi dumaan dito sa Committee on Justice. Yun po ang magandang paliwanag ni Senator Marcoleta. Kaya naintindihan ko na kaya pala null and void unconstitutional. Okay, bakit kailangang idaan sa Committee on Justice? Para yung akusado, si Vice President VP Sara, magkaroon siya ng pagkakataon na sagutin yung mga akusasyon. Kaya ang desisyon ng Supreme Court is dalawang grounds na violate yung one bar rule at saka hindi nagkaroon ng due process kasi hindi man lang nakasagot si VP Sara sa mga akusasyon dahil hindi nakarating sa Committee on Justice. Okay? Yun na. Pasalamat tayo kay Senator Marcoleta na nagpaliwanag. So ito ang sabi ni Senator Drilon, it seems that there is no impeachment complaint that exists. If Congress insists, it would be a direct challenge to the Constitutional Court. The statement is in response to former Senate President Tito Sotto's suggestion that the Senate may ignore Supreme Court's decision because it is a separate constitutional body. But according to Drilon, it is clear the Supreme Court has the final word on constitutional issues. Okay? Ito, abogado, top 3 sa bar exam, nagsasabi na
galangin natin, huwag ninyo nang ituloy. Sino pa yung nagsabi? Si former Chief Justice Artemio Panganiban. Whether you are in favor or not in favor of the decision of the Supreme Court, we need to respect that decision. Mga ganon. Although, ang mga iba namang legal luminary, sino kaya yung legal luminary ni Senator Soto? Ito, may comment dito. Ito, basahin ko post gyapon ni ang balita ngayon. Tila may bagong legal think tank ang Senado, meaning si Senator Soto, ang One Ball Law School. Matapos ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang impeachment laban kay VP Sara, biglang lumutang ang isang misteryosong legal luminary na umano'y nagsabi kay dating Senate President Tito Soto na pwedeng isantabi ang desisyon ng pinakamataas na hukuman. Tanong, saan nag-graduate? Mga haka-haka, One Ball University, kung saan nag-graduate daw si Richie De Horsey at saka si Jimmy Santos. So, ginawa na lang katatawanan ang isyong ito. Okay, so ano ba? So, antabayan na natin ngayon, sona ng Pangulo, mamayang hapon, yung kaibigan ko, shout out, hindi ko na lang pala pangalan, sa Cotabato City. Sabi niya, General, hindi na ako manonood sa sona ni BBM. Mamasyal na lang ako sa mall. Ganon din si BP Sara, sayang lang daw ang kanyang data dahil wala naman daw katuturan ang mga sasabihin ng Pangulo. Ako, hindi rin ako manunod. Maghintay lang ako sa mga post, yung mga masummarize para bigyan ng reaksyon. Kasi parang puros pasikat ang sona ng Pangulo. Ang galing magsalita, kaya lang sona, speech only, no action. After 3 years, nakakadismaya ang ginagawa ng administrasyong ito. Itong article sa GMA News Online. Title, No Due Process If No Chance to Answer Petitions to Junk Articles of Impeachment versus VP Sara Carpio. Yan po, pahayag ni ex-Supreme Court Justice Carpio, wala daw due process ang nangyaring yung unanimous decision ng Supreme Court pagbasura unconstitutional yung impeachment, wala daw due process. Okay. Ito. The prosecution panel of the House of Representatives was not given the chance to answer or comment on the 2 petitions before the Supreme Court asking it to dismiss the impeachment of Vice President Sara Duterte, according to retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Wala daw, hindi daw sumagot, hindi daw dininig ang side ng mga prosecution panel. In an interview in Super Radio DZBB on Sunday, so ngayon, Sunday, Carpio said there is no due process if the House was not given the opportunity to answer the said question. Bakit may if? So, ibig sabihin, hindi niya sigurado. Ang alam ko, nung nagsampa ng petition sina Attorney Torion, then sumunod yung grupo ni mga abogado ni VP Sara. As far as I remember, correct me if I'm wrong, ang Korte Suprema nagbigay ng order to comment. Yun ang pagkakalam ko. So I don't know,
saan ang basihan ni Justice Carpio, yung sabi niya nga, if they were not given. Si Congresswoman De Lima, nung una, galit na galit. Sabi niya, one-sided decision yan. Ex-parte decision. Dahil hindi man lang pinakinggan yung panig ng mga respondents. Mamaya, nag-apology siya. Kasi mali daw yung basihan niya. Nung binasa ni Congresswoman De Lima yung whole decision ng Supreme Court, sabi niya, nadinig pala, kinonsider pala ng Supreme Court yung reply o comment ng respondent House of Representatives. Okay. So, naguguluhan ako, bakit ito? May if the House. On Friday, the Supreme Court voted unanimously to declare the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte as unconstitutional. Voting 13-0. Oh, grabe oh. Posible namang mga maestrado na ito eh. The best among the best sa ating judiciary. Tapos, magdidesisyon sila na hindi man lang pinakinggan ang side ng parang I don't know kung totoo ba itong sinasabi ni Justice Carpio na hindi pinakinggan. So ano pa? Sabi niya, in this case, there are two petitions before the Supreme Court kay BP Sara at kay Torion. The House was never made to comment. Walang opportunity to comment. Hindi in order. Normally, pag naghabla ka, you file your complaint. Yung kabila will be allowed to answer para due process. If you were not heard through a comment, through an answer, walang due process yun eh. Sabi niya. Ay, nako. Aside from this, Carpio said, there was no oral argument. Kasi pag you were not heard by through a comment, through an answer, walang due process yun. Ito, walang ano. So, anyway, mga maestrado man ito, dating maestrado, ayun, they're allowed to magpahayag ng kanilang saloobin, but the fact remains kung ano ang desisyon ng Supreme Court, yun na yun. Ang maganda yung comment ni ex-Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban. Ina-advisean niya ang House of Representatives, pwede pang mag-apila, motion for reconsideration, at yun nga ang gagawin ng House of Representatives, mag-a-apila eh. Kaya lang napakaganda yung pahayag ni ex-Chief Justice Panganiban, whether you are for or against it, let's respect the decision of the Supreme Court. Ganon ang dapat. So, ito, ang daming nagsasalita. Ang mahirap niyan, may mga nagsasalita na parang sumusobra na. Kaya si Congresswoman De Lima, siguro na-realize niya, sobrang-sobra yung sabi niya dahil one-sided. Hindi nyo pinakinggan ang House of Representatives, one-sided ex-parte. First time kong marinig yung ex-parte, meaning one-sided. Ex-parte. Salita siya. Mamaya, nag-apologize. I'm sorry, my love, if I broken your heart last night. I'm sorry. Yun, mamaya. Ito na, si Atty. Topacio, PDP spokesperson. Sasampahan namin kayo ng kaso.
petition for contempt. Abangan natin, Miyerkules po. Promise ni Atty. Carpio, sasampulan nila yung isang mayabang. Sino yung mayabang? Hintayin natin kung sino at isa-isahin namin kayo. So, ito na yung tunay na bloodbath. Nagsisimula na itong mga isasampang petition for contempt sa Supreme Court.